Nung nag-aaral ako, hindi ako nasasabitan eh. So, sasabitan ko na lang yung sarili ko. So, ito naman, salutatorian. So, ako na rin to. Para ako lahat. Ako naman yung bida sa vlog na to eh. Hello guys, so kumusta kayo? So noong nakaraan ay gumawa tayo ng mga picture nga. Ayun yung nasa likod natin, di ba? Yung mga portrait na printing. Dahil nga guys, graduation na. So meron na namang mga award and recognition yung mga estudyante. So sa vlog na to guys, so tuturuan kayo kung paano bugawa ng ribbon for recognition. So ito guys, pakita ko lang sa inyo yung mga ginawa ko ng mga templates through Canva. Ito mga nasa taas na to. Ito ilalagay natin to sa sash. So yan yung sinasabit, 'di ba, sa balikat. Yan. Then ito namang mga to, yung may mga border na yan, ang gagamitin ko naman diyan guys, is sublimation na printing. Then ito naman, itong mga ribbon na to, so ito naman ay gagamitan ko to guys ng pigment na printing. So kung pinapanood mo tong video na to, mag-comment down ka lang guys ng hashtag #theprintingshop at ibibigay ko sa iyo guys tong mga templates na to for free. Pasabi ko sa inyo kapag may nakita kayong ganyan, yung para siyang bundok na merong siyang ulap, ibig sabihin yan guys, blanco yan. So pwede kayo mag-drag dyan guys ng any logo ng school na pwede nyong ilagay. For example, yung ginawa ko dito kasi dito ko nag-aral nung high school ako, New Era University. Tapos, itong mga border na yan, pwede mong palitan yan. So meron rin tayo dito mga border. So kapag ka nakuha mo to ng libre, pakibasa mo muna to. Okay, kasi may reminder ako dito na mag-create ka muna ng sarili mong copy ng bawat templates and pasuyo, i-delete itong original file para sa copy nyo kayo mag-start mag-edit. Okay, so yan lang naman yung pakiusap ko sa inyo na as a respect sa mga susunod pa nagagamit, gumawa kayo ng sarili nyong kopya. Kasi kapag hindi kayo gumawa ng sarili nyong kopya, pag inopen to ng susunod na gagamit, ay yung picture o yung editing nyo, yun yung makikita nila. So again and again and again, gumawa kayo ng sarili nyong kopya bago kayo guys mag-edit. Isa-isahin lang natin yung mga templates na nandito. No? So itong sa mga sash na to, so sa bandang dulo na naman to ilalagay. So ang size ng sash natin guys is 3 inches by 50 inches. Okay, then sa bandang dulo natin to isa-sublimate. Yan, so ito yung sa kanan, then ito naman guys sa kaliwa. Yan, so New Era, kasi nga sa New Era ako nag-aral, kaya itong ilalagay ko. No? So lalagyan ko na ng valedictorian, salutatorian. Ito naman, summa cum laude, and ito magna cum laude. So dito naman guys sa mga ribbon natin na sublimation, kasi ito sublimation to, ito sublimation rin to. Yan, so meron tayong mga nakalagay na design na dito. Ito class of 2026, tapos ito naman para sa parents. So inilagyan ko guys ng iba't ibang klase ng font, yung iba mataba, yung iba maninipis. Then dito naman guys, ganoon rin siya. Pare-pareho lang naman sila, no? So iniba ko lang guys yung kulay ng font. Yan, ito red, ito naman mga black. Ito naman is para sa ibang a-attend ng graduation, no? So meron tayong guest, meron tayong admin, and syempre sa principal, sa speaker, faculty. Diba yung mga sinasabit sa chest. So ito naman guys yung binibigay sa merong mga honor. Ito with honor, highest honor, valedictorian, third, second, first honor, and salutatorian. So meron pa tayo guys dito na iba pang mga award. Most cheerful, most diligent, most dependable, most friendly, most courteous, most punctual, most honest, most kind, most obedient, most thoughtful, most creative, most attentive, most behaved, most neat and clean, most helpful, most industrious, best in leadership, best in science, best in Filipino, best in English, best in computer, best in arts, best in history, best in social studies, and so on. Tapos ito naman yung mga ribbon. So ito gagawin ko to, i-print ko to sa pigment printer. So mas maganda guys, ikat natin to using Cameo para guys mas maganda naman yung pagkakagawa natin. Hindi yung ginunting lang natin, no? Lalong-lalo na to guys, ito mga bilog na to. Yan, mahirap guntingin yan guys, kaya kailangan mo talaga yan guys ng cutter. So guys, ang next na kailangan natin, syempre yung mga ribbon, no? Ito guys, ang size nito is 3 inches by 25 yards. So sa ganito guys, ang kailangan natin is 50 inches. So, sa 50 inches na yun guys, ang magagawa natin sa ganito kahaba ay 18. So ito guys, ginagamit to sa sash. So meron tayong white and syempre meron tayong red. Then ito naman yung gagamitin natin dun sa ribbon mismo, no? So ang size naman nito 1.5 inches by 10 yards. So sa isang rolyo na ganito guys, maagawa tayo ng 72 na ribbon yung magagawa natin. Kasi ang size kasi natin na gagawin na ribbon ay 1.5 inches nga yung lapad niya. Then yung haba niya guys is 5 inches, no? So kapag ganun yung ginawa natin, 72 pieces yung magagawa natin sa 1.5 by 10 yard. So ang next na kailangan natin guys, ang tawag dito is hot wire. So bakit natin kailangan ng ganyan? Kasi ang issue kapag ka ribbon yung gagamitin natin, kukuha tayo ng ribbon dito. Ang problema kasi guys, kapag ka ginugupit natin guys yung ribbon, nagkakaroon siya guys ng mga hibla. Yun, nasisira siya. So ginagamit natin guys yung hot wire
para mawala yung mga hibla na yan. So ito ay pwede mo siyang ikabit sa power bank. Then pag kinabit mo siya guys sa power bank, iinit to. So wag mo nga hawakan yung wire na yan. Yan o, namumula siya o. So pag nabula na siya guys, ang gagawin mo dito ay ikakat mo lang siya gamit to. Yon, nakita niyo yon? 'Di ba? Sobrang bilis niya lang. And makikita nyo guys na wala siyang hibla. Kasi parang sinusunog niya to eh. Kaya ang nangyari guys, nasasarado siya. Then ang isa pa natin guys kailangan, ang tawag dito is tassel. So ito naman yung nilalagay doon sa ilalim ng ribbon. Yan, para syempre may design siya. So gagawin ko guys, no, syempre susukatin ko muna to isa-isa. So kukuha tayo ng tagpa 5 inches ulit dito. Then dito naman is 50 inches. Tapos isa-sublimate natin to kasi pwede to sa sublimation. Tapos pag na-sublimate na natin guys, no, maya-maya guys i-assemble natin. And ipapakita ko sa inyo guys yung finished product natin. So 5 inches. Yan, so ganito siya kahaba guys. So syempre, kakat ko siya using hot wire ulit. Yan o, nakita nyo? Napakabilis siya lang ikat. Hindi naman kailangan guys sa sobrang pantay nito, no? Kasi lalagyan natin naman mamaya yan ng tassel. Try rin natin yung ibang kulay, no? Kasi marami akong kulay na binili dito. So meron rin tayong color pink dito. Then syempre meron rin akong blue dito. Yan, so 4 na kulay kasi ito eh. So ito guys yung mga nakat natin para sa ating ribbon. Then next naman natin ay ito naman, yung sa sash. So kailangan natin dito guys ng 50 inches. Okay, so 1 down. So ito naman guys ay cut natin tong red. Ito guys yung nagawa natin. Yung pansin nyo walang himulmol. Kasi para siyang sinunog. Itong mga ribbon na ginamit ko dito and syempre ito. So wala kaming binibenta niyan. Pero kung gusto mo guys malaman kung saan nabibili yan, syempre maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. So ang gagawin ko muna guys, again yung mga ribbon na yon ay i-layout ko muna siya dito sa Silhouette Studio. Kasi nga guys, gagamit tayo ng Cameo Cutter. So pag gagamit tayo guys ng Cameo Cutter, syempre ito yung app na ginagamit natin. So ang ginagamit ko guys na printer para sa pigment printing ay itong L8050. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi L8050 guys, pwede nyo gamitin pa rin yung ginagamit na printer natin dati, which is yung Epson L121. So pwede rin guys L3210, L3256, L5290. So yun guys, pwede yan sa pigment printing. So again guys, pigment ink yung ginagamit ko dito and syempre sobrang special ng moment na to, kaya gagamitin natin guys is syempre special na paper rin. So hindi to ordinary bond paper or photo paper. Ang ginamit ko dito guys is RC Woven. Yan, so sana makita sa video. Yan, para siyang banig, ganun yung itsura niya. Okay, so ito meron siyang registration marks kasi nga ikakat natin to using Silhouette Cameo. So yung print settings ito guys, so paulit-ulit naman natin yung pinapakita, no? So mas maganda guys, panoorin nyo na lang yung mga nakaraang vlog ko para guys malaman nyo kung ano ba tamang print settings para guys makuha natin yung kulay ng nasa monitor and syempre sa printout natin na maging magkamukha silang dalawa. So ito guys, gagamit tayo ng Cameo 5. So ito guys, tapos na siya na makat. Yun, ayos naman siya. Oh. So ito guys yung isa sa mga nakat natin. O, di ba? Ang ganda. So ito pa yung iba. Ito rin. Ito rin. So ito pa guys yung isa nating nakat. Okay. So meron rin akong ginawa dito guys na wala siyang registration marks, no, kasi pwede natin itong i-cut ng walang cameo. Syempre, paano natin gagawin yon? Syempre, gagamit tayo ng gunting. Okay, yun nga lang, medyo maduguto kasi mano-mano mo talaga itong gagawin. Okay, so gamit lang ako ng gunting. O, di ba, mas matagal. Kaya mas maganda talaga mag-invest kayo sa mga machine. Kasi pag nag-invest kayo sa mga machine, mas makakatipid kayo sa oras. Tandaan natin guys na mas importante ang oras kaysa sa pera. Kasi ang pera maibabalik lang yan, pero ang oras di na maibabalik yan. So kung meron kang mga machine na kamukha ng Cameo, hindi mo na to gagawin. Na masyado kang matagal kasi manual labor. So sa mga gusto guys mag-avail ng Cameo, no, so meron kaming stock niyan. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. And sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So itong bandang gilid na to, pwede na natin itong gupitin nitong parang zigzag na scissor. Okay, so gawin natin. Malaking tulong rin yon. Yan nga lang, syempre, hindi natin mapaperfect yung shape niya. Hindi ka mukha ng sa Cameo, kung ano yung shape na gusto mo, yun rin yung makukuha mo. Guys, yung mga nagagalingan sa akin sa pagle-layout, hindi talaga ako nagle-layout niyan. Dina-download ko lang talaga yung sa Creative Fabrica. So nag-offer kasi sila ng millions of files, templates, files, and fonts na magagamit mo sa printing business mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright. So may free trial sila guys na ino-offer. So kung gusto mo guys ma-avail yun, syempre, i-check mo lagi guys yung link sa description section ng video na to. So kung kanina guys ang ginamit natin is yung L8050 na may pigment ink siya, no? So ngayon naman gagamitin natin ay itong L121 na may sublimation ink. So para hindi na tayo masyadong humaba guys, no? So ito nagprint na kaagad ako ng mga sublimation printing. So mapapansin mo nakabaliktad siya o naka-mirror siya.
So ganyan talaga guys ang printing kapag ka sublimation. So marami na ako guys tinuro ng mga tips and tricks about sa sublimation printing. So again guys, mas maganda panoorin mo na lang yun para hindi ka masyadong maligaw. Okay, para mas mabilis tayo. So isa pa nga palang tip, kapag ka L121 yung ginagamit mo tapos sublimation na paper ginagamit mo, medyo tumutupi kasi yan dito, So ginagawa namin para hindi siya mag-jam. So kinakat ko na to, itong gilid na to. Wala naman kasing effect yan kasi ang kailangan lang naman natin yung design lang. Okay, so ito pakita ko sa inyo. Ito yung lalagay natin sa sash. Yan, tapos ito guys yung mga ribbon na gagawin natin. Papansin nyo naka-mirror printing sila. So kasi nga kapag ka sublimation, dapat naka-mirror printing. So ang ginamit ko ulit dito guys, syempre puro sublimation to. So gumamit ako ng sublimation printer, tapos ilagyan ko siya guys ng sublimation ink. Tapos yung ginagamit ko naman na printable is sublimation na paper. So gawin natin dito is ikakat ko lang to, ipe-prepare ko lang. Tapos padadaanin natin siya guys sa heat press. So ang next na kailangan natin syempre yung heat press. So ang settings ko dito guys, ang temperature ko is 190. Tapos yung timer ko guys is 60. For only 1,500 pesos, meron ka ng hard drive na punong-puno ng mga files, design, and templates. Kung gusto mo naman ay da-download mo lang, 800 pesos lang guys, take all na siya. So sa mga gusto mag-avail nito, so PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shock. So yan, na-reach na natin yung 190 and syempre 16 timer natin. Pre-press muna natin guys yung mga ribbon para mawala yung gusot. So kunin lang natin to, itong pinrint natin sa sublimation printer. So i-cut ko lang siya sa gitna. So ang gagawin ko guys next is didikit ko na to dito. Di ba sabi ko sa inyo mas maganda pag nag-sublimate kayo, may sobra talaga dapat dun sa print nyo. So meron dalawang side to guys, itong mga ribbon na to. So yung isa, yung hindi masyado makintab. So yung makintab guys, yun yung dapat na masasublimate. So ang ribbon na to guys is made of polyester to. So pag nalatag na natin siya guys, syempre wag nyo kakalimutan na dikitan ng thermal tape. So next naman natin guys, syempre yung sash. Tapos again guys, yung mga ilalim na to, may mga ink na yan, alisin yan para hindi siya humawa. Meron tong dalawang part, yung isa hindi masyado makintab, then ito yung makintab. So syempre ilalagay natin siya doon sa makintab. So wag nyo kalimutan ulit gumamit ng thermal tape para hindi gumalaw yung ating sublimation paper. Then lagyan rin natin to guys, ito namang red. Lagyan natin ng ano dito ng allowance, kahit mga 2 inches. Yan, then sa kabila rin, lagyan rin natin siya. So ang next na kailangan natin, syempre kailangan natin ng butcher paper. So again, sa mga hindi nakakalam, ba't kailangan ng butcher paper? Para hindi maghawa-hawa yung ink. So ang gagawin natin dito ay kukunin lang natin yung mga ribbon natin, then ipapalaman natin siya sa loob. Then saka natin siya ilalagay doon. So kasya guys, dalawa. Yan, kaya ito i-press na natin to. Itong nilagay ko na dalawa na to. So ang timer natin again 60 seconds. So hintayin lang natin. So guys, ito natapos na. So syempre, alisin lang natin siya. Okay, so mas maganda gumamit kayo ng gloves kasi mainit to. So ang next naman natin na gagawin ay yung mga sash naman. So, lagyan ko lang ng butcher paper sa ilalim para hindi siya maghawa-hawa ulit yung ink. Then, syempre, patungan ko rin ng butcher paper sa ibabaw. Then, syempre, i-press natin ulit. So, natapos na guys yung ating sash. So, angatin lang natin to. Nakita nyo, mahawa siya sa papel. So, kaya tayo gumagamit nito guys, itong butcher paper. So, alisin ko lang to. Then, i-press na natin yung iba pa. So, guys, ito na sublimate na natin sila. So, isa-isay natin sila. Ito yung mga nagawa natin na ribbon. Okay, honor nakalagay. Then ito pa yung isa. Yan, so iba-ibang kulay ito guys. So ganito guys yung naging itsura sa pink natin. Then ito naman sa blue. Then ito yung sa beige. Then ito naman guys yung sa white natin. Then ang next na kailangan natin. So kailangan natin itong glue gun para ipandikit natin siya. So kunin muna natin to. Halimbawa itong second honor, yung pinrint natin sa pigment ink. So ilagay natin siya dito. So syempre lagyan lang natin dito. So pag nalagyan na natin, ay idikit lang natin siya. Yan, so ganito siya guys. Then yung tassel natin, ito. So idikit natin siya sa ilalim. So ganun ulit, kuha lang tayo ng glue. So ganito guys yung mangyayari sa ribbon natin. So gawin naman natin, dito naman tayo sa sash. So alisin ko lang rin to, itong pinang sublimation paper natin. Then syempre sa ilalim nito, didikitan rin natin siya. Ito naman yung ginawa natin kanina na 3 inches. Syempre glue gun, tapos ilagay lang natin to dito. Yan, so ganito siya guys. Then syempre doon sa kabilang dulo, ganun rin yung gagawin natin. So again, glue gun, tapos kunin lang natin yung 3 inches na tassel natin, tapos dikit rin natin siya dito. Yan, so ganito guys yung magiging itsura niya. So ididikit ko muna to, and yung mga ginawa natin kanina sa
pigment printer, no? So ididikit natin siya sa mga ribbon. Tapos mamaya guys, no, pakita ko sa inyo guys lahat ng finished product natin. So guys, ito na yung mga nagawa natin ng mga ribbon yan, no? Sobrang dami. Para makita natin guys kung okay ba yung kulay na ginawa natin dun sa ribbon na color, no? So ito, pakita natin to. Ito. Yan, so blue and beige yung kanyang ribbon, so okay naman siya. Kapag ka blue yung ribbon, so okay rin. Kapag ka black, so pink yung ribbon, then yung kanyang sublimation na ink is color red. Yan, so okay naman siya. Kitang-kita pa rin naman. Then, lalo naman to, itong pink and syempre black. Ito, best in art. So, ito naman, blue and purple. So, okay lang rin naman. Kitang-kita pa rin siya. So, ito naman, gold sa pink. Pwede rin. Then, ito naman, yellow sa beige. So, pwede rin siya, guys. So, ito naman, guys, green sa beige. So, pwede rin siya. So, kapag ka black, guys, wala nang problema, eh. Oh. Pero yung ibang kulay kasi, baka magka-issue, eh. No? So, ito okay rin to sa beige. So, ito naman, blue. Tapos, orange yung font natin. So, okay rin siya. Then, ito, red sa beige. Okay rin naman. So, ito green sa blue. So, okay rin siya. Ito sa principal, oh. Okay rin naman. So, ito naman ay yellow sa blue. So, maayos rin siya, guys. Okay rin siya. Then, ito nga, yung orange sa pink. So, okay rin siya, guys. So, almost lahat naman, eh. Wala naman problema, eh. Lahat naman magaganda, eh. Purple sa pink. So, okay rin siya. Kitang-kita rin naman. Green sa beige. So, okay rin siya, guys. So, again, sublimation yan. Tapos, yung ginamit natin na itong ribbon na to, 100% na polyester yan. Kaya maganda, guys, yung pagkakagawa natin dito. So, guys, ito pa yung iba nating ginawa. Ito naman yung mga sash, no? So, sa akin ko na isasabit. So, ito yung New Era. Then, dito is Magna Cum Laude. Nung nag-aaral ako, hindi ako nasasabitan, eh. So, sasabitan ko na lang yung sarili ko. So, ito naman, salutatorian. So, ako na rin to. Para ako lahat. Ako naman yung bida sa vlog na to, eh. So, wala naman problema, guys, kapag ka red, oh, tapos black yung font mo. So, goods na goods rin siya. Ang problema lang, guys, yung yellow kapag ka isa-sublimate mo siya sa red na ganito siya katingkad. So, hindi mo siya makikita. So, yan, guys, yung mga ginawa natin ng mga ribbon. And syempre stash, kasi nga guys, ito yung isa sa mga patok na ipapaprint sa atin kasi nga malapit na guys yung graduation. So matatapos na naman ang year and alam ko ang bakasyon ng anak ko ay March 29, no? So nung nag-aaral ako, grabe, parang ang tagal-tagal ng panahon o ang tagal-tagal ng oras. Pero ngayon nagugulat na lang ako na tapos na kaagad yung pasukan ng anak ko. So nakakatuwa naman, grade 3 na siya, so mag-grade 4 na siya and meron rin naman siyang mga ganitong mga medal. And sa mga parents rin guys na merong mga award yung kanilang mga anak, no? So congratulations rin sa'yo. So again guys, isa to sa pinakamagandang pagkakitaan ngayon, no? Kasi nga magkatapos na yung mga estudyante at kailangan guys ng mga ganito, mga recognition, mga award, mga ribbon, and syempre mga sash. So guys, yung mga ginamit ko dito, yung sublimation printer, yung pigment printer, syempre yung cameo cutter, no? So lahat yan guys is available sa amin dito sa The Printing Shop, no? So kung gusto mo guys magsimula rin ng yung printing business, so i-PM mo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng discount. And yung mga iba dito guys sa mga materials katulad nitong mga ribbon na to, itong sash na to, itong tassel na to guys, so wala kaming binibenta ng ganyan. So kung gusto mo guys malaman kung saan nabibili yan, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to at make sure lang guys na yung link na yun nagkiklik mo para hindi ka ma-scam. So, syempre, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga vlog ko about sa printing. So, yun lang. Maraming salamat to sa inyong lahat. See you in my next video and bye! The Printing Shop.